Mga kaibigan po namin, binasa lang po namin sa inyo ang aklat na ito ng Iglesia Katolika Romana. Ayon po sa aklat na ito, ang pananamit o kagayakan ng paring nagmimisa ay nakakatulad ng ating Panginoong Sukristo. Tatandaan po nyo, hindi po ba't ang ikakikilala sa mga bulaang propeta na magtatalikod o magliligaw sa mga unang alagad ng Panginoong Sukristo ay makikitulad sa damit ng ating Panginoong Sukristo? Sino po ang katuparan nito? Batay po sa aklat na ating binasa. Matatalino naman yung mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Glenn. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol one. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin muli ang isang video ng mga ministro ni Manalo na tinalakay ang tungkol sa pagtalikod daw ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang video na aking tinutukoy ay sa kanilang programang Reconnect an Evangelical Mission na yung host ay ang dalawang ministro kabilang na si Michael Sandoval. At para matalakay na natin ito ay babasahin natin ang Mateo 7:15. Ganito po ang mababasa natin. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa nabasa natin mga kapatid, may binabanggit ng mga bulaang propeta na may damit tupa daw. At sila ay mga lobong maninila. Tanong, sino kaya ang tinutukoy ng bulaang propeta na may damit tupa sa Mateo 7:15? Ayon po sa aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, yan daw ay ang mga paring Katoliko. At mababasa natin sa Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo ang sinasabing ito sa page 109. Ganito po ang mababasa. How did Christ introduce the false prophets who would lead His church away from the true faith? Ang sagot daw ay, they are dressed in sheep's clothing. Matthew chapter 7 verse 15. At yan yung binasa natin kanina. Who is that sheep whose clothing is to be imitated by the false prophets? Christ, the Lamb of God. John chapter 1 verse 29. Yung lamb na sinasabi, yung tupa ay puti. So, yan. At itutuloy natin. Who imitated the clothing of Christ? Ang sagot nila, the Catholic priests. At yan ang mababasa sa isang aklat na mamaya ay i-reveal natin. So, yan ang kanilang sinasabi. Talagang paring Katoliko daw ang tinutukoy ng bulaang propeta na may damit tupa sa Mateo 7:15. Ayon po sa doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kapatid. Katunayan, yan din ang sinasabi nila. O ito, pakinggan natin ang video na ito. Kapatid na Michael, kung ang aral po ng demonyo na itinuro sa mga alagad na naging dahilan po ng pagtalikod nila sa pananampalataya ay matatagpuan po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, paano naman po ipinakilala ng Biblia, o lalo ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga bulaang propeta? May sagot ang ating Panginoong Sukristo dito po sa aklat po ng Mateo. Sa 7:15, ganito ang nilalaman ng talata. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila.
makikilala po ang mga bulaang propeta sa paraan po ng kanilang pananamit o kagayakan. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Kapatid na Michael, alam naman po ng karamihan na ang tupa, yung literal na tupa, na hayop ay hindi po nagdadamit. Tama. Sino po yung tupa o kordero na ang pananamit niya ay tutularan po ng mga bulaang propeta? May sagot dito sa aklat ng Juan sa 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ang tupa po o kordero na binabanggit sa talatang ito ng Biblia ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung gayon, mga kaibigan po namin, ang pananamit o kagayakan po ng ating Panginoong Hesukristo ang tutularan, kokopyahin ng mga bulaang propeta. Sa katuparan po ng ipinagpauna ng ating Panginoong Hesukristo, sino po ang tumulad sa pananamit po niya? Ang babasahin natin, kapatid na Glenn, gaya ng nalalaman mo, ay isang aklat ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dala po namin, ang pamagat po ng aklat na ito ay siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko, na isinulat po ng isang pare na nagngangalang si Ginoong Enrique de Mon. Sa pahina 195, ganito po ang nilalaman. Ang pananamit ng paring nagmimisa. Ang paring gayak sa pagmimisa ay nakakatulad ni Hesukristo noong umakyat sa bundok ng Kalbaryo. Mga kaibigan po namin, binasa lang po namin sa inyo ang aklat na ito ng Iglesia Katolika Romana. Ayon po sa aklat na ito, ang pananamit o kagayakan ng paring nagmimisa ay nakakatulad ng ating Panginoong Sukristo. Tatandaan po nyo, hindi po ba't ang ikakikilala sa mga bulaang propeta na magtatalikod o magliligaw sa mga unang alagad ng Panginoong Sukristo ay makikitulad sa damit ng ating Panginoong Sukristo? Sino po ang katuparan nito? Batay po sa aklat na ating binasa. Matatalino naman yung mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Glenn. Ayan, so napanood po natin ang dalawang ministrong ito sa kanilang programang Reconnect. Ayon po sa kanila, mga kababayan, paring Katoliko daw ang tinutukoy ng bulaang propeta na may damit tupa sa Mateo 7:15. At binasa nila yung aklat na ngayon ipapakita na natin sa screen. Siya ang inyong pakinggan ni Enrique de Mon, page 195. Nakikita nyo sa screen. Yan talaga ang nakalagay. So, tanong, totoo ba ang kanilang sinasabing ito? Totoo bang paring Katoliko ang tinutukoy ng bulaang propeta na may damit tupa sa Mateo 7:15? Susuriin natin yan, mga kababayan. Siguro ang gawin natin, babasahin natin, mula muna sa versikulo 15. Ang gagawin naman natin, ipagpapatuloy natin ang basa hanggang sa versikulo 17 para malaman ang context. Ganito po ang ating mababasa. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Dito po sa nabasa natin, base po sa konteksto, ang bulaang propeta na may damit tupa sa Mateo 7:15 ay ang may bumubunga ng masama na nagkukunwaring mabubuti ang ginagawa. Klaro-klaro nasa versikulo 16 yan, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Saan ba natin makikilala? Sa kanilang damit? Hindi naman po. Sila po ay makikilala sa kanilang mga bunga, mga kababayan. At saka yung tinutukoy doon sa damit tupa sa Mateo 7:15, hindi naman literal na damit nila yon na ang kulay ay kagaya ng tupa. Naku naman, mali naman itong mga ministro ni Manalo. Sa Amplified Bible Expanded Edition nga, ang sabi,
You dressed as sheep, appearing gentle and innocent. Yan ang tinutukoy, mga kababayan. Kahit nga sa Good News Translation ang sabi, they come to you looking like sheep on the outside. Klarong-klaro. Pero ano bang nasa loob? But on the inside, they are really like wild wolves. Klarong-klaro. Ibig sabihin, sa kanilang bunga, yung kanilang ugali, yung kanilang ginagawa, yan ang tinutukoy dyan. Ako naman. Kahit nga sa The Living Bible na salin, ang sabi, beware of false teachers who come disguised as harmless sheep, but are wolves and will tear you apart. Klarong-klaro yung false teachers na sinasabi ay they are disguised as harmless sheep. Mga kababayan, ako naman. Kahit pala sa ibang salin, ang bulaang propeta na may damit tupa sa Mateo 7:15 ay ang mga propeta na nagkukunwaring mabubuti ang ginagawa. Klarong-klaro po. Tanong, punta naman natin kung sino ang tinutukoy. Sino ba ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na mga bulaang propeta na may damit tupa sa Mateo 7:15? Sagutin natin yan base sa Biblia din. Context, mga kapatid. Alam niyo po ba ang conversation sa Mateo 7:15 ay ang karugtong po ng mga pagsasalita ni Kristo mula sa Mateo Kapitulo 5, mula sa versikulo 20. At ganito po ang sabi doon. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Dito po sa ating nabasa, mga kababayan, napakaliwanag, mga eskriba at mga pariseyo ang tinutukoy, mga kapatid. Ngayon naman, puntahan naman natin yung Mateo 7:28 hanggang 29. Ganito naman po ang sabi. At nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kaniyang aral, sapagkat sila'y kaniyang tinuturuang tulad sa mga kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Klarong-klaro po sa ating nabasang ito. Kaya ang tinutukoy ni Kristo ng mga bulaang propeta na may damit tupa sa Mateo 7:15, hindi po paring Katoliko, kundi mga eskriba at mga pariseyo, mga kababayan. Katunayan, yan nga ang aral ng Iglesia Katolika base sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2285 na nakikita nyo sa screen, mga kapatid. Na ang tinutukoy dyan sa Mateo 7:15 ay mga eskriba at pariseyo, mga kababayan. Ngayon, puntahan naman natin yung isa pa nilang pahayag. Sabi kasi sa kanilang aklat, ginamit yung Juan 1:29 para ipalitaw na ang tupa na tinutukoy daw ay si Kristo doon sa Mateo 7:15 na ginagaya ng mga bulaang propeta. Sige na nga, basahin na nga natin yung Juan 1:29. Ganito po ang ating mababasa sa salin na Tagalog Contemporary Version. Ganito po ang sabi doon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na mapalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang magalis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Yan ang nakasulat, tupa ng Diyos. Tanong, totoo bang ang tupa sa Mateo 7:15 ay si Kristo dahil siya ang tupa ng Diyos? Sa Juan 1:29, susuriin natin yan, mga kababayan. Yung binasa natin kanina, Juan 1:29, may binabanggit doon na tupa ng Diyos, na yan ang ating Panginoong Jesucristo, na ihahandog niya ang kanyang buhay upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Dito po sa talatang ating binasa, si Kristo ay tupa ng Diyos dahil siya ay inihandog para alisin ang mga kasalanan ng tao sa mundo. Yan ang tinutukoy dyan, mga kababayan. Pero pagdating ba sa Mateo 7:15, ang pagiging damit tupa ba ay tungkol pa rin sa pagtubos niya? O iba ang ibig sabihin nito? Susuriin natin yan. Doon po sa Juan 1:29, naging tupa ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo dahil inihandog
Isinugod niya ang kanyang sariling buhay upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Dito naman po sa Mateo 7:15 at kung itutuloy mo yan sa versikulo 16 ay ganito po ang sinasabi dyan. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Klarong-klaro. Dito po sa nabasa natin, ang huwad na propeta na parang mga maamong tupa, makikilala natin sila sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin, yung gawa nila ang magpapakilala sa kanila kung sila ay mga huwad na propeta, bula ang propeta na nakadamit tupa, mga kababayan. Klaro po yan. Sa Mateo 7:15, ang pagiging damit tupa ay tungkol po sa propeta kung gumagawa ito ng mabubuting gawa at hindi po ito tungkol sa pagtubos ni Kristo sa krus. Klarong-klaro, mga kababayan. Katunayan nga si Kristo mabuting pastol. Juan 10:11 at meron siyang inaakay ng mga tupa. Nako naman, iaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kung sa Juan 1:29, tupa ng Diyos si Kristo habang buhay, lalabas siya yung tupa, siya rin yung pastol. Paano kaya mangyayari yun? Nako naman, talaga mga ministro ni Manalo, mga palpak. Kaya wala pong koneksyon ang Mateo 7:15 at Juan 1:29, mga kababayan. At base nga sa kanilang binasang aklat, wala namang sinasabi na puti ang damit ng pari. Nako naman. Katunayan, mga kababayan, meron po silang isang aklat na binanggit dito po sa aklat na ating binasa, mga kababayan. Itong, kung napapansin niyo, FSIJ, page 214. Ayan. At kung ibababa po sa aklat, ipinakita nila yung nasabing quotation. Nakikita nyo sa screen. At yan, nakikita nyo, ang aklat pala na FSIJ na tinutukoy ay ang aklat na Father Smith Instructs Jackson. Ayan, nakikita nyo sa screen. At gusto ko lang ipapansin sa inyo, sa taas kasi ng kinote nila, mayroong pong sinasabi. Ang sabi dito, the priest deals directly with Almighty God and represents Christ. That is why he is clothed as he is. Yan ang sabi. At hinanap natin ng aklat, At yung aklat kasi may nihil obstat ni Reverend Lawrence Gollner at imprimatur ni Leo Persley, Bishop of Fort Wayne and South Bend, na isinulat noong 1954, na may nihil obstat, ginawaran noong 1975. Nakikita nyo sa screen, yan talaga ang nakalagay. Pero, i-check natin, i-check natin. So, tignan ninyo. Ayan. So, sa dulo, kung mapapansin, yung dulo ng quotation ay ang salitang sacrifice. Ayan, nakikita nyo sa screen yan, mga kapatid, Okay. So, ngayon, yung salitang sacrifice, tignan ninyo, meron niyang karugtong. Hindi nila isinama doon sa quotation sa kanilang aklat. Tingnan ninyo. Ganito po ang karugtong. Babasahin ko sa inyo, pero itatagalog na natin para mas maunawaan ninyo. Ganito po ang mababasa. Sa mga unang siglo ng Kristyanismo, ang mga kasuotang ito ay ang kasuotan ng mga karaniwang tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mula noon, nagbago ang mga pananamit. Ngunit pinananatili ng simbahan ang mga kasuotang ito dahil dinadala tayo ng mga ito sa alaala sa sinaunang simbahan at sa huling hapunan. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin po, ang mga pananamit ng mga pari ay mula sa mga naging pananamit ng mga unang mga Kristiyano ayon sa aklat. Hindi nila sinama yung quotation kasi nga mabubuko sila. Nako naman. Pero ang tanong pang mas masaklap dito, ganito. Kulay puti lang ba talaga ang mga pananamit ng mga Katolikong pare? Balikan natin yung aklat, yung Father Smith Instructs Jackson. Ang ipapakita ko po sa inyo, page 216. At meron pong binabanggit dito ng mga kulay ng mga damit na isinusuot ng pare. Anong sabi? I have also observed that the color of the garments worn by the priest
is not always the same. Hindi kagaya ng mga akusasyon ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo na puti yung kasuotan ng pari. Naku naman, grabe naman talaga yan. Dito ang sabi, may 6 na klaseng kulay. Ano ba ito? Una, yung green. Yung green po ay sinusuot, mga kababayan, sa mga ordinaryong mga araw sa buong liturgical calendar. Yung purple, isinusuot din yan ng mga pari tuwing Advent at Lent, mga kababayan. Isinusuot din yan kung may misa sa patay. Yung kulay pula na isinusuot naman tuwing Passion Sunday, Wednesday of Holy Week, Good Friday, Pentecost, Feast of the Passion of our Lord, etc., etc. At nagsusuot naman ng kulay rosas, mga kababayan, tuwing 3rd Sunday of Advent at tuwing 4th Sunday of Lent, mga kababayan. Pati yung kulay puti na kanilang binabanggit din, ano? At hindi araw-araw puti yung suot, nako naman. At meron ding kulay ginto, mga kababayan. At actually, yung kasuotang yan, depende sa liturgical color and seasons. Yan po yun, mga kababayan. Hindi lang puti yung kulay ng damit ng mga pari. Nako naman, palpak naman talaga ang mga ministro ni Manalo. Kaya maling sabihing puti lang ang mga pananamit ng mga Katolikong pari. Kaya sila ang bulaang propeta na nakadamit pa sa Mateo 7:15, mga kababayan. Kaya hindi po mapapatunayang ang Iglesia Katolika ang may mga bulaang propeta dahil ang mga pari ay may damit tupa, mga kapatid. Kaya itong binabanggit ng mga ministrong ito. Mga kaibigan po namin, binasa lang po namin sa inyo ang aklat na ito ng Iglesia Katolika Romana. Ayon po sa aklat na ito, ang pananamit o kagayakan ng pari nagmimisa ay nakakatulad ng ating Panginoong Sukristo. Tatandaan po nyo, hindi po ba't ang ikakikilala sa mga bulaang propeta na magtatalikod o magliligaw sa mga unang alagad ng Panginoong Sukristo ay makikitulad sa damit ng ating Panginoong Sukristo? Sino po ang katuparan nito? Batay po sa aklat na ating binasa. Matatalino naman yung mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Glenn. Ang masasabi ni Kaburnok, busted yan, palpak, nako. Parang hindi nag-reconnect, ano? Parang nagliligaw sila ng kanilang manunood, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Sorry! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaburnok at ako ang inyong Sorry!